Hello mga mahal kong viewers, mga katililing! Saan man kayo sa ating mundo, north or south, east or west, Madam Orasyon at your service! Kung natagpuan mo ang videong ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for protection, clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Okay, so let's start. Uy, nahulog. Parang excited siya. So, ito yung una nating card. We have Page of Pentacles. Then we have Queen of Wands. And we have the Emperor. Parang mga ano siya ngayon, mga suits. Yung lumalabas. Okay? At ang sunod ay, hala, mga suits nga. King of Swords. Bakit? Parang mga tao ito eh. Maaring ikaw ito or mga taong makakasalamuha mo ngayon. Ito yon, yun yung ibig sabihin. Hala! Lahat na, mga suits. Knight of Wands. Ba't ganun? Anong ibig sabihin nito? Ano ang ibig ipahiwatig ni universe? Bakit lahat mga tao yung lumalabas? O ito? Five of Pentacles. Then we have Nine of Wands. We have Ace of Swords. And the last we have Ace of Wands. Hala. Ano kaya ang ibig ipahiwatig dito? Isa-isahin natin para magets natin kung ano yung mensahe. Okay? So, dito tayo magsimula sa pinakaunang baraha. Ito yung Heart of the Matter, yung pinaka-focus sa ngayon na card. Kumbaga yung iba sumusuporta lang yan sa Heart of the Matter. So ang Heart of the Matter natin ay Page of Pentacles. Ito yung Heart of the Matter, yung kasalukuyan ito, yung sa ngayon. So ibig sabihin kasi ng page, ito yung para kang student, parang you're learning something. Parang ganun, parang you lack experience sa mga bagay-bagay na nagsisimula ka pa lang na mag-learn. Ayan, so maaring marami kang nagagawang pagkakamali. Pero at the same time, dahil sa mga pagkakamaling ito, ikaw ay natututo sa kung ano ang tamang gawin. So parang ganyan. Yan yung Heart of the Matter sa ngayon. So, maaring, depende to kung anong larangan ito sa pag-ibig, maaari sa pag-ibig, sa pamilya, sa relationship, pero maaari din ito sa career mo. O basta, depende. Basta you are learning about something. Parang nangangapa, ganyan. You're testing the water. Kung ano ba siya, kung very deep o hindi, ganyan. Kung delikado ba siya o hindi, parang ganyan. You're testing it. Ito yung sa ngayon, sa kasalukuyan. So, since ito ay Pentacles, ang ibig sabihin kasi ng Pentacles, ito yung maaring sa health mo, sa kalusugan, or sa kayamanan, or sa wealth mo na meron ka, sa kaperahan, ganyan. O mga ari-arian, mga bagay, ganyan, na pag-aari mo. So, yun ha. It's either sa kalusugan o sa mga kayamanan na meron ka. The wealth, health or wealth. So, yan yung ibig sabihin. So, maaring sa panahon sa ngayon, nagsisimula kang magplano o magsisimula ka sa isang negosyo. Parang ganyan, nagtetest ka kung okay ba ang negosyong ito o hindi. Or pwede rin sa pag-aaral mo, parang tinitest mo kung okay ba ang kurso na ito na kukunin mo, na pag-aaralan mo o hindi.
Basta mga something na hindi ka pa sure na tinatry mong gawin. Yan. Yan yung naaano ko, nasasagap ko na enerhiya galing sa card na Page of Pentacles. Tapos din, maaari din, ito yung kasi parang kung i-ano ko ito, i-describe ko ang card na ito, para ito ay isang, parang nag-aaral, parang isang mag-aaral na desididong matuto. Ganyan. Very studious na bata, for example, nag-aaral, na mag-aaral, na nagle-learn tungkol sa kaperahan, paano lumago ang negosyo, paano magkaroon ng pera, parang ganyan. At paano mag-build ng resources. So, yan yung, yung kung i-describe ko ang card na ito. So, how to build your resources. So, yun nga, parang sa negosyo ito eh. Maaring sa career o sa negosyo. Or pwede rin ito sa health mo. Parang focus mo ngayon ng maging healthy ka. So, papaano maging healthy ang isang tao? So, pinag-aaralan mo yung mga pagkain na dapat mong kainin. Ano yung maganda na kainin? Ano ang hindi magandang kainin? So, yun. Ano yung mga healthy foods? Ano yung hindi? Lalo na ngayon, mahal ang ngayon, mga pagkain. So, natututo tayong mag-budget din ng natin, pang araw-araw natin na pagkain. Pero at the same time din, dapat i-make sure natin na healthy pa rin yung kinakain natin. Kasi useless yun pag kakain tayo ng mura nga siya, pero hindi naman maganda sa kalusugan, magkakasakit pa rin tayo. Paano tayo makakatipid niyan kung after a while magkakasakit pa rin tayo dahil sa mga kinakain natin, di ba? So, mas mabuti na lang na kumain tayo ng tama. Bahala na kung medyo may kamahalan siya, as long na matututo tayong mag-budget sa pagkain natin sa pang-araw-araw. But make sure na nutritious pa rin yung kinakain natin. Huwag yung mga noodles kasi hindi yan nakakatulong sa atin. Nagbibigay lamang yan ng sakit. Kapag magkasakit tayo, ayan, mahal magpa-hospital, magpa-doktor, mga gamot, mahal, di ba? Tapos magkaroon pa tayo ng mga maintenance, nagkakasakit tayo, lalo na sa bato. Kasi mahilig tayo sa mga maasin na mga pagkain. Yun, mga noodles, instant noodles, yung mga instant lang. Cheaper nga siya, pero long term, hindi maganda yan. Nakakasakit yan sa atin. So, hindi tayo makakatipid dyan. So, ayun, ha? So, we have to test, we have to learn how to budget our money. So, ganyan. Yan. May connected yan dito. Maaaring sa health or sa wealth mo. Okay? So, yan yung ibig sabihin. Ngayon, punta tayo dito sa past mo. Tao to Queen of Wands. Sino ba ang tinutukoy dito? Maaring kakilala mo, maaring mother mo to, yung Queen of Wands. Kasi pag queen, motherly figure yan parang parang motherly. Yan yung queen. Pag yan yung tinutukoy. Maaring ikaw ay mother na, or para ka ring mother sometimes. Parang maalaga ka sa mga taong nasa paligid mo, mga mahal mo sa buhay. Yan. Tapos pag kasi, Queen of Wands, yan, you are very passionate, courageous, and may self-assurance ka sa mga goals mo. Ayan, you are self-assured na sure ka sa ginagawa mo. So, since nandito to sa past, so may nagawa ka na before. May nagawa ka na sa isang bagay na sure ka na gagawin mo yan at nagawa mo yon. Ayan. Yan yung ibig sabihin yan. Tapos, maaari rin itong more ka dito more nag-focus ka dito sa emotion over reason. So, mas emotion yung pinapairal mo, hindi yung reasoning mo. Okay? And then, yung kagandahan dito is you are very supportive sa mga taong mahalaga sa'yo. Ayan. Okay ka na magbigay ng support sa mga tao. Very supportive ka. Kung ikaw ito. Or kung hindi ikaw ito, may taong kakilala mo o malapit sa'yo na sinusuportahan ka sa lahat ng mga bagay. Maaring mama mo ito. Or auntie mo, lola mo, ganyan. Or mentor, ganyan. Supportive. May maternal protection and care. Ayan.
with emotional intelligence. Ayan, yun, yung sinasabi nila na EQ. Diba? Emotional intelligence. Yan. Tapos, you are very loyal at honest kung ikaw ito. Yan. O yung taong na ano sa'yo, malapit sa'yo, na motherly figure. Yan. Loyal at honest. So, this is a very positive person. Maaring na-meet mo na ito, kasi past na to or kung ikaw ito, maaring ikaw ito na binigay mong suporta mo sa kaibigan mo or sa kapatid mo or kung sino man na kailangan mong suportahan. So yan ang ibig sabihin nito. Basta tao ito, maaring ikaw o ibang tao sa paligid mo. Ngayon, ang future mo naman dito, the Emperor. Tao na naman. Lahat talaga yung nakikita ko ngayon is mga tao. So, maaaring father mo ito, or mentor mo, or mga kakilala mo na fatherly figure naman siya. Ayan, the Emperor. Ibig sabihin kasi ng Emperor, para siyang ano ba yung Emperor? Para siyang king. Alam mo yung yung characteristic ng king or emperor. Meron siyang authority. Mataas yung ambisyon. Mataas yung ambisyon niya, ng taong ito. Ayan As I said, fatherly figure. Tapos may pagka-stricto siya. Strict. Maring ikaw din ito, yung personality mo ito, na parang more on masculine siya sa side na ito. Yun. Very, very strict. Tapos may plano. At may organization sa mga plano. Hindi na kahit ano lang, plano ka lang ng plano tapos walang mapupuntahan. So ito, very talaga, strict siya sa mga gagawin niya. Okay? Lahat kalkulado. So yan. Ito yung future mo. Maring mamimit mo ito na tao or maring ikaw ito na nagdesisyon ka na maging ganito ka para sa mga plans mo, sa future plans mo na gagawin. Maaring sa connected ito dito sa kasalukuyan, maybe sa about sa career, na yung mga negosyo mo, or kung anything related sa trabaho. So, yan. Maaring stricto ka sa mga bagay-bagay sa trabaho mo. Maaring ganyan. Diba? Medyo, siguro ang mga tao minsan nahirapan makisama sa'yo kasi nga stricto ka. Pero, sa tama naman, bakit ka nagiging stricto? Dahil naman dun sa kabutihan, hindi sa kasamaan. So yun, para sa kagandahan ng lahat, kabutihan ng lahat ng ginagawa mo. Kung ikaw ito, o maaring boss mo ito na stricto, pero alam niya kung ano yung ginagawa ninyo. Alam niya. So yun, medyo strict nga. Ayan. So yan yung ibig sabihin niyan. Sa future ito hindi pa to nangyayari. Ito naganap na, ito nangyayari na ngayon. So ito mangyayari pa lamang. So yan Ngayon tingnan natin ang yung strength. Yung nakalagay dito is King of Swords. Ayan, ito yung strength mo ngayon. Ito yung lakas mo sa kasalukuyan. So maganda yung card dito, since ito ay nasa taas, King of Swords. So, ibig sabihin yan, you are very analytical, na yung focus mo ay ang pagiging totoo at pagiging fair sa lahat ng bagay. So, kung ikaw ikaw yung boss, o maaring ikaw yung boss, ikaw yung may otoridad, so yun, stricto ka nga. And then, fina-follow mo yung pagiging, patas sa lahat. Hindi na may favoritism ka sa isang tao. Wala. Kahit kamag-anak mo o kaibigan mo, best friend mo. Dapat pare-pareho yung pagtrato mo sa trabaho, kung sa trabaho ito or sa negosyo, kung anything, kung sa anong sitwasyon ka meron. So, pinapairal mo ang pagiging patas. Okay? Patas sa lahat. Fairness. So, yan. Tapos, justice din. May justice kasi may sword Meaning kasi nito, truth and justice. So, yun. Yun nga, pagiging patas sa lahat. Or sa pamilya, for example. Wala kang pinapanigan. Okay? So, kasi patas, ang pagiging patas yung pinapairal mo. Yan yung lakas mo sa ngayon, sa kasalukuyan.
So, ito yung malakas sa'yo. Ngayon, ang weakness mo naman sa ngayon, kung ito yung strength, ito yung weakness mo dito, Knight of Wands. So, meaning naman nito sa Knight of Wands, yung Knight of Wands kasi, ito yung karakteristik ng isang tao na kung saan may nagugustuhan kang isang bagay na gusto mong gawin, ginagawa mo kaagad. Kasi yun yung gusto mong makuha kaagad. Hindi ka makapag-antay. Yan yung ibig sabihin nito. Since you are creative, you love adventure, parang go ng go ka lang. Walang preno. So, yan yung Knight of Wands. Okay? So, kung minsan, dapat, maghinay-hinay din tayo minsan. Magdahan-dahan tayo sa mga desisyon natin na gagawin. Yung mga bagay-bagay, hindi na, ngayon din. Now na. Naisip ko, itong gagawin ko ngayon na. Now na. Hindi mo na pag-iisipan muna kung, maganda ba ito? Ano yung magiging resulta sa mga desisyon ko? So, yan. Medyo prino-prino tayo ng kaunti dito sa baba. Okay? Huwag, dire-diretso lang. Maghinay-hinay minsan. So, yun ha. Kasi kailangan kasi pag nights kasi, yung negative ng nights, kulang siya ng direction. So, kailangan niya ng direction, tamang direction. So, dapat maghinay-hinay yung paandar. Okay? Yun. So, maging ka, kasi most of the time, parang atat ka na move forward, go, hindi mo alam, may bangin na pala, o mahulog ka sa bangin. Walang preno, 'di ba? So, dapat stop ka muna at magtingin-tingin ka sa paligid mo. Okay ba to? O okay, go naman. O stop muna tayo kasi red light na. Tingnan mo yung traffic light. Parang same yan sa nagdra-drive ka sa daan. Hindi puro green lahat. Minsan mag-stop din tayo, 'di ba? May red light, may yellow, may stop, may yellow, may green na naman. So, kailangan dahan-dahan ka lang. Tingnan mo yung paligid bago ka dumiretso. So, yun yung advice na ni universe sa'yo. Okay? Huwag dire-diretso. Mag-stop ka kung kailangan mag-stop. Okay? Huwag kang atat na atat. Makakarating ka rin sa paruroonan mo. Yan yung sabi ni universe. Okay? So, yan ang advice. Kasi ito yung negative mo. Okay? So, wag masyado ha. Kasi baka mapalpak yung mga plano mo pag dire-diretso lang. Ha? So, yan ha. Yan yung message ni universe. Be careful ka dito. So far, ito pa lang yung medyo negatibo sa mga cards na nandito. Tingnan natin yung iba. Now, let's go to your wealth area. So, ito yung wealth mo or yung kalusugan mo na area. Health or wealth na area is 5 of Pentacles. By the way, guys, isulat sa comment section ang mga gusto ninyong i-manifest. Okay? Or pwede rin isulat, I claim it. I claim for positive energy. Kung nakaka-resonate kayo, please comment down below. So, yun ha. So, kung nakaka-resonate kayo sa mga cards na ngayon, isulat nyo sa baba para malaman ni Madam Orasyon. Okay? So, let's go back. Dito na tayo sa 5 of Pentacles. Okay? Ang 5 kasi, ibig sabihin nito, may conflict, may competition. Yan. May reality. Ayan. Lumalabas yung katotohanan. May mga challenges, may disagreement, may tension. So, medyo negative ang card na ito. Tililing. Ayan. Ha? So, yan. Dito. So, medyo tayo dito, ha? Be aware sa 5 of sandali. Pentacles pala ito, hindi wands. So, pag pentacles pala, sorry guys, na mali ang si Madam Orasyon, nakala ko 5 of wands. Yung iniisip ko, 5 of wands, 5 of pentacles pala. Ibig sabihin ng 5 of pentacles, merong pangangailangan, o parang ganun pa rin, parang negative pa rin eh. Kasi 5 nga, conflict, yun nga, pag may conflict, may change, may pagbabago, may challenge. Yun. So, kailangan mo dito ng maka-adapt ka, adaptability sa mga sitwasyon na nangyayari sa kasalukuyan. Yun nga, katulad ng ngayon, 'di ba? May war, may mga problema tayo sa ngayon
sa kasalukuyan, sa buong mundo, nagmahalan lahat. So, natututo tayong mag-adapt. Kasi kailangan nating mag-adapt. Wala tayong choice eh. Para mabuhay, kailangan nating mag-adapt, di ba? Yan. So, may change, may mga pagbabago. Maraming pagbabago talaga kasi naghihirap na ngayon ng lahat dahil sa mga nangyayaring hindi maganda sa buong mundo. So, maaaring ganyan. Apektado tayong lahat. Kahit si Madam Orasyon, apektado din. So, yan ang ibig sabihin ng 5. May siya, challenge. Pag with pentacles pa siya, so nagiging mas siya, doble pa ang negatibo nito kasi pag 5 of pentacles, may mga pangangailangan tayo, may poverty. Ayan, may poverty, may mga matinding pangangailangan, may paghihirap, may hardship, agoy, low resources, agoy, kahit ngayong mga pananim natin sa panahon ngayon, masyadong mainit, lahat natigok, walang nabubuhay na mga pananim, ang mga palay natin, kawawa naman, kawawang ating mga mga farmers, 'di ba? Nagmahalan na nga lahat, ito pa yung panahon pa natin, masyadong mainit sa ngayon. Wala nang kulang tayo ng tubig, na malinis na tubig, puro basura. Yun. May mga flood nga, hindi naman malinis, hindi naman pwedeng mainom. Yun. So, hindi to maganda. Naku. Yung ang sama ng dito, ng health and wealth na area natin. Ayan, 5 of pentacles, yan yung ibig sabihin yan. May need, may poverty, may hardship, may low resources, may insecurity, may worry, may difficulties. Ayan, lahat negatibo. Pasensya na. So, ang ating gagawin dito, mag-learn tayo na mag-adapt. Mag-adapt tayo sa mga nangyayari sa ngayon. So, since mga resilient ang mga Pilipino, lalo na tayo, makakaya natin ito. Okay? Lilipas din ito. Ngayon lang ito nangyayari. Hopefully, mag-iiba din yung takbo ng ating life ng lahat ng tao sa ngayon. Magiging okay din ang lahat. Yan lang. So, have faith. Okay? So, we think positive things para ma-manifest lahat maganda. Kasi pag mag-think tayo ng hindi maganda, damo yung magmamanifest, hindi rin maganda. Diba? Binibigyan mo ng power yung negativity. Kaya stop mag-isip ng mga negatibo. Maraming problema nga, wag mong isipin ang mga problema. Okay? Mag-isip ng solusyon, pero wag yung problema, wag mong masyadong isipin yung problema. Kasi magmamanifest ka lang, imbis na positive na mga enerhiya ang makukuha mo, lahat ng negatibo, ayun yung makukuha mo, yun yung mga absorb mo, so yun yung magmamanifest. So kung naniniwala kayo manifestation, iwasan na mag-isip ng mga negatibo kasi words have power. So yun. Okay, our next is 9 of Wands. Ito yung anong area to? 9 of Wands, ito yung sa natin, sa air na area. Ito dito earth kasi ito yung air. Meaning yung mindset mo. Ano yung nasa mindset mo sa ngayon? Ito ay 9 of Wands. Ito yung mindset mo sa kasalukuyan. 9, it means near completion yung 9. Near completion, manifestation, fruition, attainment, and faith. So, connected ito dito sa earth sign mo. Ayan, manifestation. So, kung ano yung mga iniisip mo, yun yung magmamanifest. Yun yung mangyayari. So, as I said, kahit mga negatibo yung nangyayari sa kapaligiran, huwag mo masyadong isipin ang negatibo. Dapat laging positibo. Para ang magmamanifest ay maganda. Like dito. Ayan, maraming mga bulaklak, manifestation, near completion. Kung ano yung mga plano mo, unti-unti na siyang makukuha mo, makakamit mo. Kunting kimbot na lang. Kasi 9 na siya 9 of Wands. Okay? So, near completion na siya. Yan yung ibig sabihin. Sa mindset mo ito. So, focus ka lang sa mga positibo. Para positibo ang resulta. Yan yung ibig sabihin ng 9 of
Wands. Okay? 9 of Wands. Meaning din dito, meron kang resilience. Kung may paghihirap dito, you are becoming more resilient. Diba? Nakaka-adapt ka. Natututo tayong mag-adapt. Mag-adjust. Being resilient. Yan. Nagiging resilient tayo sa mga nangyayari sa kasalukuyan ng mga kahirapan. Yan. Resilience, taking the last stand. O, hindi ka sumusuko. Walang susuko. Yan, ha? You're taking the last stance. You have the courage. You are you have resistance. Yan. Yan ang ibig sabihin dito. Okay, now let's continue to the next. We have, dito? Fire area. Ito yung, willpower mo. Ito yung Ace of Swords. Ibig sabihin ng Ace, new beginnings, new energy. Yan. Yung parang seed na itinatanim mo. Parang siya, may itinatanim kang panibagong binhi. May potential, may oportunidad na darating. May parating na mga opportunity. Maring sa trabaho ito, o sa kaperahan, o may pag-asa na darating. Yan, Ace of Swords. Yan yung ibig sabihin nito. New beginnings. So, may bagong sa puso mo. Parang mag-start siyang magliyab. Maring truth. Kasi sword. Kasi pag sword, ibig sabihin nito, may may truth. Yan yun, sa isip mo din. Yan. Sa mental, may clarity ka, may knowledge, may ideas, mga beliefs mo, or talino. Yan yung ibig sabihin dito sa Ace of Swords. So, connected din ito dito sa mindset mo. Kasi mental. Yan, sa swords. Yan. Pero, nasa fire siya na area, of course. Ang fire area kasi ito yung willpower mo. Yan yung fire. Yan. What else? Ano to? Ano pa ba? Ano ba yung fire? Tama, fire, wands. Yung fire kasi wands yan. So, pag wands, ito yung mga ginagawa mo din. Yan. Yung action mo, your energy, yung purpose mo, yung meaning ng ng buhay mo. Yan. Yung drive mo sa buhay mo. Yan yung ibig sabihin yan. So, connected yan lahat dito sa mo dito, sa mental mo, sa health mo. Ayan. And the last, let's go to the last. We have Ace of Wands. Dito naman, ito yung sa relationship mo ito. Kasi sa, to dito. Anong area ito? Yung water area, water element ito dito. Meaning, ito yung, relationship sa mga tao or feelings mo. Yung mga nararamdaman mo. Yan. Yung emosyon. Dito yan. Ace of Wands. Parang similar dito. May bagong uusbong na pag-ibig. Kung sa pag-ibig ito, may makikilala ka siguro na bagong kaibigan, bagong tao sa buhay na bagong taong makikilala mo. So yan. So maaaring maging importante siya sa buhay mo sa future. So, basta may bagong panimula dito. Maaaring bagong kaibigan, bagong pag-ibig, basta new. Parang siya. Nagsisimula pa lang na umusbong. New beginnings. Yan. Yan yung ibig sabihin dito. Okay? Ace of Wands. Ace of Wands, yun nga, merong bagong inspirasyon. May bago kang gagawin.
Maaring hindi to sa pag-ibig, maaring sa may lilikhain ka na isang bagay na na-inspired ka at gagawin mo ito. Maaring connected din to, maaring sa art. For example, gagawa ka ng isang inspirasyon, isang obra maestra, maaring kung nagpe-paint ka, nakapag-paint ka ng isang magandang likha na sining, maaring ganyan. Kung hindi ito tao. Basta, ibig sabihin kasi nito, desire, willpower, beginnings, inspiration, new action, creation. So, yan yung ibig sabihin dito. So, yun lahat ng mensahe ni Universe ngayon. And now, ano tayo? I-check natin yung additional na mensahe ni Universe. Meron pa siyang mensahe dito. Tingnan natin. Siyempre, nahulog. Ulitin natin. Naka-shuffle na to dati. So, i-shuffle ko lang ulit. So, mensahe ni Universe. Ito na. Tingnan natin. Small daily improvements over time lead to stunning results. Ayan. I repeat, small daily improvements over time lead to stunning results. So, ayan. Yun nga sabi dito, magdahan-dahan ka lang. Hindi na dire-diretso ka, tatakbo ka sa lahat ng mga plano mo. Ayan, magdahan-dahan ka lang, small steps, baby steps. So, kunting mga results, magiging maganda yan. Paunti-unti. Same sa pag-iipon. Hindi pwede na mag-ipon ka isang beses lang na ilagay mo kaagad lahat ng pera mo sa baol. Hindi pwedeng ganyan. Kasi kailangan mo ring mabuhay. Kailangan mong gamitin yung pera mo. So, unti-unti lang. Kaunti. Everyday maglagay ka kahit 10 pesos everyday. Diba? Unti-unti. After 1 year, marami na yan. Yung 10 pesos mo araw-araw, marami na yan yung makukulikta mo. After 1 year, 2 years. Diba? So, parang ganyan. The same yan dito. So, kunting-kunting improvement lang. Araw-araw. Para hindi ka rin ma-stress. Kasi nakaka-stress yan. Pag sobrang effort mo, araw-araw, laging todo effort ka. Hindi dapat ganun. Dapat balance lang. Okay? So, yon. I repeat, small daily improvements over time lead to stunning results. Maaring sa pag-iipon ito, kung sa pag-iipon yan, kunting ipon araw-araw. Or once a week mag-ipon ka. Yung kaya mo lang. So, after a while, dadami yan. Okay? So, yan. Next. Ito yung last message ni Universe. We have confidence. It comes with time and practice. Ayan, connected yan dito. Just be confident. Yun nga sabi. Diba? Confidence, it comes with time and practice. Kunting ano lang everyday. Huwag mong stress ang sarili mo. Hinay-hinay ka lang. At everything will be fine. Ha? Kailangan mo lang mag-practice. Maaring sa mo ito, let's say, public speaking. So, hindi mo, wala kang confidence na magsalita sa mga tao. I-practice mo lang kunti. Dahan-dahan lang, hinay-hinay, araw-araw. And then, after a while, sisiw na lang yan. Kayang-kaya mo na yang gawin. Pwede rin ito sa basta mga bagay na ginagawa mo na parang wala kang confidence. So, yan. Believe in yourself lang. Yan yung mensahe ni Universe. Basta small daily improvements. Ayan, ha? Over time lead to stunning results. So, yan nga. Kailangan mo lang ng time. Dahan-dahan. Huwag lang ng takbo ka agad. Maghinay-hinay ka lang at lahat ay okay. Magiging okay yan. So, yan yung message sa ngayon ni Universe. Kung nag-resonate ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makakatulong ito upang maabot ng video ito ang iba na maaaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for being here. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Orasyon at your service.